Sunlight. I hate sunlight. So, yan yung mga salita or mga sinasabi ni Sartan pagka nasisinagan siya ng araw o naaarawan siya. So, yun yung weakness ni Sartan. So, hello mga G.I. Joe fanatics. So, nandito tayo para kilatisin o reviewin si Master of Disguise, Sartan. Unahin na natin yung packaging niya. So, ayan yung packaging niya. So, naiikot siya. So, ayan yung mga pwede niyang possible na pwede niyang gayahin. Ayan. So, si Sartan, ito yung isa sa pinaka advantage niya or asset niya na nagbi-blend siya sa environment, yung para siyang hunyango, tsaka nagagaya niya yung mga boses, yung mga ginagaya niya. So may pagka-ventricular siya. So yan si Sartan. Pag binuksan mo, yan, plastic packaging pa rin siya. Then ito yung logo ng Dreadnoks. Yan yung artwork sa gilid. Yan. So pang number 31 siya sa classified series. Then yung sa likod, yan yung artwork na kauna-unahang labas na mga classified series, yung mga likod ganyan. So una, konti lang sila, then nadadagdagan na yung mga classified series. Yan. So punta na tayo kay Sartan. Sartan muna tayo. Kasi itong figure na to, ito yung pagka nilagay mo siya sa malamig o sa freezer. So nagbabago yung ano niya, yung color niya. So nagiging blue siya. O siguro mas maganda rin yung nagawa ng Hasbro na yun na, napapalitan yung color niya. So medyo basa siya kasi galing sa rep eh. So ayan. So ngayon na bumabalik na uli yung color niya, yung original color niya. So yung blue nawawala na, lalo na pag hinawakan. Pag hinawakan, mawawala na yung blue. So sandali lang siya talaga. Once na ilagay mo siya sa freezer or sa rep, mas maganda ilagay agad sa freezer para mas mabilis siyang maging blue. So siguro mga 30 to 45 minutes or siguro kahit mga 1 hour siyang ilagay doon. Yan. Pero dahil nga nasa room temperature na, so medyo mainit, yan, bumabalik na yung dati niyang kulay. Yan si Sartan. So buong akala natin si Sartan is long hair, kasi doon sa cartoons parang long hair siya. So yun pala, ito yung ano niya, cloak niya pala, yung parang ano niya, yung parang nilalagay niya sa ulo. Yan. So parang cloak niya pala yun. Tapos meron siyang handkerchief dito. Basta meron siyang parang, hindi ko alam kung tawag dito eh, yung parang sa armor niya. Yan. Nakapansin nyo, di ba parang minsan umiilaw-ilaw yung katawan ni Sartan. Yan. So yan, mawawala na yung blue. So pagdating sa articulation, tanggalin muna natin itong parang cloak niya. Articulation, pag binaba, yan. So maganda yung baba niya, itong babang baba talaga. Pag titingin naman siya sa taas, okay din. Yan, kaso kita yung peg niya eh. So mas maganda kahit ganyan lang siya. Yan. Tapos yung butterfly joint na rito, meron naman siya kaso parang hindi masyadong malawak. Hindi masyado. Yan, ganun din sa kabila. Sa kabila nga medyo ano nga eh,
parang limit lang, hindi masyado, hindi ko alam kung bakit. Then pagdating dito sa siko niya, double na rin siya, then pinless na rin siya. Ayan, sa kabila ganun din. Then subukan natin sa T-post niya. So yung T-post niya, ayan, T-post niya, ito kasi tatama rito eh. Pero at least movable naman siya eh. Ayan. Ayan. May mga blue pa oh. Pero pag hinawakan mo, wala na. So ayan yung T-post niya. So yun nga, double. Kaso nga lang tumatama dito. Then yung abs crunch niya, okay naman kahit na meron siyang parang armor dito. So nagagawa, okay naman yung abs crunch niya. Tapos siyempre yun yung parang isa sa symbol ng Dreadnoks. Dahil si Sartan, ano siya eh, leader ng Dreadnoks. Siya yung pinaka-leader. Minsan nga, na uutakan niya pa si Cobra Commander. Tsaka lalong-lalo na si Destro. So may ibang pag-iisip siya eh. So yan. So pagdating dito, okay naman, naiikot din siya dito. Hindi masyado. Tapos ito, nabababa rin siya. Para mataas. Ayan. Kaso tumatama yung ano na rito eh. Ito parang nakadikit na siya rito eh. Yung mga ano na rito, mga nakadikit na eh. Katulad nito, hindi na naalis to. So ayan. So dito, ganun din sa taas. Ayan. So ngayon, wala na siyang blue. So mas maganda siguro kung ginawa ng Hasbro. Pero kasi mahirap gawin eh. Tsaka mahirap siya sa mga picture taking kasi maghihintay ka pa ng araw. Pero siguro mas maganda nga kung ganun na pag naarawan yung figure niya, tsaka siya magiging blue, di ba? Mas maganda, di ba? Ayun lang naisip ko. Tapos ito sa tuhod niya, double din. Then pinless na rin siya. Then dito sa ankle niya, hindi masyado. Ito lang. Kasi hindi na masyado, natatama na rin dito sa parang shin niya. So ganyan lang. Yan. Then si Sartan, yan nga, ayaw nga siya sa maliwanag. So gusto niya yung tirahan niya sa swamp. Sa swamp yung parang ano niya nandun yung parang basement ng mga Dreadnoks. Yan. Parang mutant na rin si Sartan eh, no? Kasi yun nga, nagpiblend siya sa environment, nagiging hunyango, parang nagiging hunyango siya. Diba? Parang mutant na rin siya eh. Kakaiba rin to si Sartan eh. Tapos ang dami siyang nagagaya. Diba? So, pagdating sa isa rin sa favorite ko to, pagdating sa kalaban. Bukod kay Sartan, gusto ko si Firefly, pero gusto ko rin si Sartan. Yan. So, pagdating sa mga gamit niya, tapos ilagay na rin natin sa katawan niya. Yan. So, ito yung cloak niya. So, yun nga buong akala natin, long hair siya. Yung pala, kalbo pala siya. Yan yung cloak niya. Then yung, tayo lang natin dito. Yan. Yan, tingnan natin yung mga gamit niya. So, meron siyang knife. Yung knife niya, all black. Pero, hard plastic, oh. Ang hirap niyang tupiin. Hard plastic. Tapos may butas siya rito. May parang, tingnan natin kung para saan yung butas mamaya. Yun yung knife niya. Marami siyang gamit. Marami siyang accessories. Si Sartan, Master of Disguise. Tapos ito yung baril niya. So, ang haba ng baril niya. Parang sniper rifle din eh. Tapos meron siyang suppressor dito na nalaalis. Tapos nalalagay. Tapos yung bala, naalis din. Ito, yung parang clip niya. Magazine clip o yung pinakalalagay ng bala.
Yan, para hindi siya mahulog. Nilagyan siya ng ganyan, o may ganyan siguro talaga. Tapos meron siyang parang ano rito, para sa balikat niya. Yan. Ito yung isa sa baril niya. Then meron din siyang lalagyan ng mga pana. Pero yung lalagyan niya, walang walang pwedeng gamitin. Yan. Tapos meron din siyang symbol ng Arashikage. Parang galing ata to kay Storm Shadow eh. Yan. Then ito yung pinaka pana niya, yung pinaka bow niya. So puti siya. Yan. Then meron siyang bag. Ito yung bag niya. Yan. Tapos na ano siya, nabubuksan. Kasi pwede siyang lagyan, pwede mong lagyan yung mga ano niya, yung mga parang yun, yung mga paggagayahan niya, yung mga ulo. Katulad nito, ito yung isang ulo. Yan. Tapos pero ito yung isa, yung parang matanda. Yan. So ito pwedeng ilagay lahat to sa ulo niya. Tapos isa, ito rin yung parang matanda, parang meron siyang ano rito, scar. Ayan. Then meron din siyang ito, parang maskara na bungo. So marami siyang accessories itong si Sartan. Tapos pwede rin yung gayahin si ano, meron din siyang ulo ni Snake Eyes. Ito, ulo ni Snake Eyes. Tapos ulo rin ni Storm Shadow. Ayan. Tapos yung ano, yung isang ulo katulad nito, pwede mong ilagay dito. Ayan, kasya siya. Ayan. Ito, nakatago na. Tapos yung mga peg, siguro itong sa baril niya siguro, yung isa niyang peg dito. Then yung isa sa kutsilyo niya, pwede. Yan. Pero yung kutsilyo niya, ilalagyan siya rito eh. Dito yung kutsilyo niya. Yan. Ito nga palang si Sartan, yung nilabas ng ano, ng Hasbro na G.I. Joe Classified Series. Tatlo siya. Yung isa regular siya, so mas konti lang yung gamit. Tapos yung isa retro version ni Sartan. Pero sa tingin ko dun sa tatlo, mas maganda tong deluxe kasi nga yun nga yung advantage na pag nilagay mo siya sa ref, nagiging blue siya. So mas maganda siya pagdating sa mga picture taking. Yan, diba? Then yung ano niya, yung gamit niya, pwede niya ring isuot dito. Itong ano niya, mga bala ng pana niya. Tapos ito, pwede niyang diretso dito. Yan, para halos lahat ng gamit niya pwede niyang bitbitin. Tapos ito dito sa ano niya, balikat niya. Yan. Tapos ito, pwede niya nang hawakan. Yan. Diba? So, yan. Pwede niya nang hawakan dito. Yep. Yan. Yan. Nasabi ko dito sa kay Sartan, maganda rin siya. It's a must din. Kasi dahil nga, yun nga, pagka mga dreadnoughts, yan. Makompleto mo yung mga dreadnoughts, diba? Ganda. Masyadong ano lang to. Kasi, subukan natin sa kabila kung mas maganda siya. Kasi dito, parang nalalaglag siya eh. Hindi eh. Dito talaga siya. Or pwede mong ipasok siguro. Then subukan natin ito.
Nakaganyan lang siya eh. Wala naman siyang peg dun eh, sa bag niya. Tapos ito, hawak niya rito. Yan. Diba? Astig. Astig din si Sartan. Yan. Tapos itong mga ulo niya, katulad ng pagka halimbawa may gagayahin siya, katulad nito, pwede yung ganyan lang siya. Tapos lagay mo yung cloak niya, diba? Iba na yung mukha niya. Ganun din sa isa. Ganyan din. Tapos pagka ito, dito diretso na to. Yan. Yan. Medyo ano lang siya, tight lang din. Yan. So mas stick. Tapos lalagyan mo siya nito. Hindi na. So ganyan lang siya. Diba? Ang dami niyang pwedeng gawin. Ayan. So, yan si Sartan. Master of Disguise. Yojo. Cobra.